Takot ma-raid kaya sumuko na lang sa mga otoridad ang ilang banyagang Pogo workers. Sa kabila naman ng Pogo ban, ilang Pogo hub ang lumilipat lang ng lugar sa halip na magsara. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulencio. Voluntaryong sumuko ang 9 na Indonesian Pogo workers sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK kagabi. Takot daw silang mahuli kaya iprinesenta na ang kanilang mga sarili. Nananatili sila ngayon sa custodial center ng PAOK sa Pasay habang naghihintay ng deportation. Matatanda ang iniutos na ng Malacanang ang pagbabawal sa lahat ng Pogo simula Enero ngayong taon. Pero marami pa ring nabibistong Pogo hub na lumipat lang sa ibang establishmento. They used to work for a good number of Pogos, palipat-lipat sila. Then, eventually, last year, nung December, nung pinagbawal na nga totally yung mga Pogos, nawala na sila ng mga trabaho. So, naubusan na sila ng pera, hindi na nila masustain ang kanilang mga sarili. Dahil walang ibang mapagkakakitaan, sumubok pa rin daw ang ilan na humanap ng ibang Pogo hub sa Pasay, Parañaque, Makati at Cavite. May mga pagkakataon din daw na pinangakuan silang lilipat ng ibang bansa. Sabi ng iba, nahirapan na sila maghanap ng trabaho. Ang ipinangako sa kanila ng kanilang Pogo boss was eventually ililipat sila sa ibang mga Pogos labas ng Pilipinas. Inaayos lang yung mga dokumento siguro para mapalabas sila ng Pilipinas at sinisigurado din ng kanilang boss na meron silang magiging operations doon sa primarily Cambodia. Sa datos ng PAOK, mahigit 30 Indonesians ang nasagip mula sa mga ni-raid na Pogo hubs. Nakikipag-ugnayan ng ahensya sa Embahada ng Indonesia at Bureau of Immigration para sa pagpapauwi sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at subscribe sa social media pages ng News 5.